Kinuyog at kinoryente umano ng mga kapwa pasahero ang isang PWD na nangagat umano sa loob ng bus. Dahil po dito, sinuspende ng Transportation Department ang lisensya ng driver at ng konduktor. Saksi si Joseph Moro. Sa video na kumakalat sa social media at iniimbestigahan ng Department of Transportation, makikita ang isang nakaputing lalaki na nakaupo sa dulo ng bus. Tumayo siya at tila lumapit sa nagbe-video habang pinagtitinginan siya ng ibang pasahero ng bus. Bumalik siya sa kanyang pwesto. Maya-maya tila napalapit ang nakaputing lalaki sa nagbe-video. Nagpatulong ang lalaki sa iba pang sakay ng bus para pigilan ang lalaki na tila di mapakali. Ang lalaki na tila umiiyak at ilang beses nagmakaawa, sinuntok at tinadyakan ng ilang pasahero. Maya-maya ay nasa lapag na ng bus ang lalaki. May humawak sa kanyang leeg at tila may narinig sa video na tunog ng kinukuryente. Hanggang sa tila maitulak siya sa may pinto ng bus. Naalarma ang Department of Transportation sa insidente na nangyari noong June 9 sa loob ng Precious Grace Transport sa EDSA bus carousel. Ang lalaki isa raw 25-year-old na person with disability. This was a crime. Binugbog, kinuyog. Yung isang kababayan natin na may kapansanan sa loob ng isang bus. Krimen yan. Lumabas sa paunang investigasyon ng LTO na kapwa mga pasahero ang nambugbog sa PWD. Iniimbestigahan kung may gumamit nga ng taser o pangkuryente sa PWD. Ayon sa DOTR, may pagkukulang daw ang driver at konduktor ng bus dito. Dapat nakialam ang konduktor. Driver hindi pwede makialam doon kasi nagmamaneho. Pero ang konduktor dapat makialam niya. Dapat pigilan. Pero based on our initial report, walang ginawa yung konduktor. Sinuspindi na ng LTO ang driver's license ng driver at konduktor ng bus at pinagpapaliwanag na rin ng LTFRB ang kanilang kumpanya. Nagpalabas ng show cause order ang LTFRB para sa pagdinig sa June 25. Sinuspindi na rin ng LTFRB ng isang buwan ang 10 units ng Precious Grace. Itinanggi ng abogado ng kumpanya ng bus na hindi inireport ng driver at konduktor ang insidente sa mga otoridad. Kwento ng driver sa isinimite nitong pahayag sa LTO, may pasahero nagsumbong tungkol sa pangangagat ng isa pang pasahero. Nireport daw na ito agad sa mga otoridad sa Main Avenue Station ng EDSA Busway. Nakiusap daw sila sa Coast Guard na pababain ng lalaki pero hindi raw ito napababa. Sinabihan daw sila ng konduktor na i-report na lamang ito sa susunod na estasyon sakaling gumawa ulit ng eksena. Nang malapit na raw sila sa Buendia Station, nangagat daw ulit ito kaya inireport nila ulit ito. Sabi pa ng driver, pinagsabihan niya ang mga pasahero na huwag nang bugbugin ng PWD, bagay na hindi raw nila sinunod. To my mind, yung driver at saka konduktor, ginawa nila ang responsibilidad nila. We have to be educated, we have to understand na ganyan talaga yan. Hindi yan nang-aaway ng basta-basta na lang. Pero kailangan maintindihan, kailangan ipaintindi sa mga kababayan. Tutulungan daw ng DOTR ang PWD at ang pamilya nito. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.